Hello guys, good morning. Pakinggan nyo to guys. Ito yung pagsambang ayaw talaga ng Diyos kahit pilitin man natin, kahit ipilit man natin. Ito yung pagsambang kahit anong klaseng pilit pa natin or mga paliwanag natin sa ating sarili ay ayaw talaga ng Diyos. Pakinggan natin guys itong verse natin sa Acts 17 verse 29. Ito po ang sabi ng verse guys. Dahil mga anak tayo ng Diyos, huwag nating isipin na ang Diyos ay parang larawan ng ginto, tanso o bato na inukit sa pamamagitan ng kamay ng tao. So ulitin natin guys ha. Acts 17 verse 29, ito po ang nakasabi sa Bible. Dahil mga anak tayo ng Diyos, huwag nating isipin. Huwag nating isipin na ang Diyos ay parang larawan ng ginto, tanso o bato na inukit sa pamamagitan ng tao. So, klarong-klaro po ito guys sa verse natin na yung mga kaugalian natin na itinuro ng ating mga faith defenders ng pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng may larawan, may imahe. Ito guys, ang verse na to ay patungkol doon na ayaw talaga ng Diyos guys na sumamba tayo sa Kanya sa pamamagitan ng mga imahe o larawan. Kasi sa verse na nabasa natin, klarong-klaro ito guys na wag daw nating isipin. Wag daw nating isipin, oh. Para na ring sinabi natin na wag tayo dapat lumikha o wag tayo dapat mag mag-form ng mga imahe, di ba? So parang ganun na rin yun, guys. So klarong-klaro sa verse natin, guys, na binasa, ang sabi ng Panginoon na wag nating isipin na ang Diyos ay parang larawan ng ginto, tanso o bato na inukit sa pamamagitan ng kamay ng tao. So, 'di ba guys, klarong-klaro naman sa nakaugalian natin na pagsamba na ang Diyos ay ginawa ng larawan, ginto, tanso o nakaukit sa bato, 'di ba? So, 'yun yung mga kaugalian na itinuro ng ating mga faith defenders diyan, no? Na maling turo na naging kasanayan na natin, at saka ang ang maling kaparaanan na ito guys ay pinanindigan pa nila, no? Kumukuha sila ng mga verse nila para maipasok nila yung maling katuruan nila na parang tama kung pakinggan. So, klarong-klaro naman yung verse natin guys. Hindi natin maipagkakaila yung verse natin na klarong-klaro na kung sumamba tayo sa Panginoon, dapat sumamba tayo guys sa Espiritu at ng katotohanan. Kahit anumang pilit natin na hindi tayo sumasamba sa Diyos-Diyusan, hindi tayo sumasamba sa bato, hindi tayo sumasamba sa kahoy, hindi tayo sumasamba sa anumang mga imahe o rebulto, kahit anumang paliwanag natin sa ating isipan, sa ating puso, klarong-klaro guys yung mga ginagawa natin sa mga imahe, 'di ba? Klarong-klaro yung mga paghalik-halik, klarong-klaro yung mga procession, klarong-klaro yung mga pagpunas-punas natin, no, yung mga ginagawa natin sa ating mga imahe o larawan ng Diyos na hindi naman totoo. So itong verse natin guys na nakita natin sa Bible, klarong-klaro ito na ito ay patungkol sa gusto ng Diyos na uri ng pagsamba. At ito rin yung verse na gustong ipaliwanag sa atin ng Diyos na talagang ayaw niya ng pagsamba sa pamamagitan ng mga larawan o imahe ng mga Diyos-Diyosan o imahe mismo ng Diyos na ginawa ng mga faith defenders dyan, na larawan na parang ginto, tanso, bato na inukit sa pamamagitan ng kamay ng tao. So klarong-klaro guys, 'di ba?
yung Diyos-Diyosan, yung ninyo-ninyo, yung mga imahe, yung mga rebulto na larawan ng Diyos na inukit sa pamamagitan ng kamay ng tao. So sabi ng Diyos dito sa Acts 17 verse 29 na dahil mga anak tayo ng Diyos, wag nating isipin na ang Diyos ay parang larawan. So wag daw nating isipin, guys. Wag daw nating isipin na ang Diyos ay parang larawan ng ginto o tanso o bato. Oh, 'di ba? Klarong-klaro ito, guys. Hindi naman mahirap intindihin ang verse na 'to. Hindi naman mahirap intindihin ang gusto ng Diyos, guys, kung ang ating puso ay bukas sa katotohanan. So, ito, guys, yung katotohanan na dapat yung kaugalian natin na pagsamba ay iwanan na natin, guys, kasi yan ang pagsamba, yan ang katuruan ng mga ninuno natin na dahil sinakop tayo ng mga Kastila noon, yun yung mga isinalin ng mga katuruan na klarong-klaro, guys, na mali talaga. Kasi ang Bible, guys, ay hindi naman mahirap intindihin patungkol sa pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu at ng katotohanan. So, guys, ulitin natin, guys, yung verse natin, yung bagong verse natin, kasi yung mga faith defenders palagi nila sinasabi na kami daw na mga protestante, paboritong verse daw namin yung Exodus 20, yung patungkol sa 10 Commandments. Ito, guys, hindi ito patungkol sa 10 Commandments. It is a New Testament, guys. Pero klarong-klaro dito, guys, ang sabi ng Panginoon na dahil mga anak tayo ng Diyos, huwag nating isipin na ang Diyos ay parang larawan ng ginto, tanso o bato na inukit. Klarong-klaro ito, guys, inukit sa pamamagitan ng kamay ng tao. So, klarong-klaro, guys, sa inukit sa pamamagitan ng kamay ng tao. Yung mga larawan natin, yung mga imahe natin, yung mga rebulto natin, di ba? Mga inukit yan, mga Diyos-Diyos yan na inukit sa pamamagitan ng kamay ng tao, di ba? So, klarong-klaro. So, kung sino man ang nag-ukit niyan, guys, di ba? Di ba naglikha sila ng imahe ng parang kamukha ng Diyos, pero hindi naman, di ba? Yun naman yung totoo. Di ba? So, ang sabi rito, wag nating isipin na ang Diyos ay parang larawan. Wag nating isipin na ang Diyos ay parang larawan ng ginto o bato o tanso. So, klarong-klaro yan, guys, na kung gusto nating sumamba sa Diyos, kung gusto natin siyang sambahin natin siya sa Espiritu at ng katotohanan. Kasi klaro-klaro naman, guys, na ayaw talaga ng Diyos. Kahit anumang pilit natin, kahit anumang paliwanag natin, guys, our God is a jealous God. Ayaw niya talaga ng pagsamba sa pamamagitan ng mga larawan o rebulto o imahe. Kahit ano pa mang ipilit man natin, ipaliwanag man natin sa Diyos, or anumang mga pagpaliwanag natin patungkol dyan na kiso hindi daw dyan Diyos-Diyosan, hindi raw tayo sumasamba sa larawan, hindi raw tayo sumasamba sa mga imahe. Kahit na, guys, kung ano mang klaseng paliwanag diyan, dahil sabi ng Diyos na wag nating isipin na ang Diyos ay parang larawan ng ginto o tanso o bato na inukit sa pamamagitan ng kamay ng tao, wala tayong magagawa dyan, guys, kundi sumunod tayo sa gusto ng Diyos. Kasi yun naman talaga ang gusto ng Diyos. 'Di ba? So, klarong-klaro, guys, kung ano ang gusto ng Diyos na uri ng pagsamba, yun ang sundin natin. Huwag nating ipilit ang ating kagustuhan. Huwag nating ipilit ang gusto natin, ang mga kaparaanan natin, ang mga na kasanayan na natin, kasi ito yung utos ng Diyos, ito yung gusto ng Diyos, ito ang uri ng pagsamba na gusto ng Diyos na sambahin siya sa pamamagitan ng Espiritu at ng katotohanan. Ayaw niya sa pamamagitan ng mga larawan o imahe o anumang mga santo-santo na yan na gawa ng kahoy, ng bato. Diba? Ayaw niya ng mga ganyang klaseng pagsamba, guys, because our God is a jealous God. Kaya tayong mga faith defenders dyan or mga Katolik dyan, guys, umalis na kayo dyan sa klaseng pagsamba na yan, kasi yung uri ng pagsamba na yan, yung katuruan na yan ay napakamaling katuruan, guys. Ito, guys, yung totoo. Basahin nyo, guys, yung Acts 17 verse 29, makikita nyo dyan, guys, yung
katotohanan. So God bless guys, and see you sa ating next videos.